makatigil din sa bahay para makita nyo rin naman. Para makita ko naman yung kataas ng Katas ng citrus. Dadaan pa tayo dyan sa may old house. Alam mo yung old house, nung binili namin yan, 1986. Tapos, nasira na siya. Nag-alaga ang anak ko ng doves. Yung palang mga doves, may maliit na butas sa kisame. Pasok sila doon. Ay, nako. Di nasira-sira na. Pinaayos ko na. Anong unahin natin? Old house? Yung big house? Malapit lang. Basta iparada niya doon sa may pathway. Wala na mapapasok ng sasakyan. Kung walang bibili. Kung walang darating. Ayan, dyan lang sa gilid, Chard. Yan, igilid mo na lang dyan. Dati masipag akong mag-garden. Eh ngayon naku, nasakit ang aking bayawang. Sabihin ni Sir, requirement mo ng malaking garden kasi hindi ka mag-garden. Ito muna tayo sa old house. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Walang natira dito, kaya ewan ko, hindi naman yata. Ito. Ito yung old house ninyo. Ito yung old house. Pinarenovate ko lang, pinapalitan ko ng mga... Basta, actually, pati sahig, pati yan. Tapos... maganda naman. Pag dito na yung bahay namin noon, tingnan mo, maliit lang siya, pina-aircon ko, para pagka may bisita, meron namang ano. So, ganito rin, halos yung isa. Pag dumating yung anak ko na nasa Canada, 5 na sila Alam mo, nakakatawa. Ito, binutas ko. Binutas? Binutas ko. Bakit? Kasi, dito ako nagpapamasahe. Tama-tama, bago dumating yung massage, 30 minutes, iwan ko na aircon. O di malamig na pagdating ng taga-masahe ko. Tapos pinaayos ko nito mo, maayos naman na lahat. Pati CR. O, sabi ko nga, dito ko kayo patutulugin Sabi ni bubuko raw kayo. Okay. So ngayon naman pupunta natin yung big house. Wow. Katas ng citrus. Katas ng citrus. Katas ng citrus. Ay, ang ganda ng ganito ni Madam, Oo. Ang lusog. Yan ay, ano daw tawag Cobra. Cobra, oo. Cobra fern. Ang lusog ng cobra fern mo. Kasi nasa lilim, ayaw niya nang nasa init. Ayaw niya nasa init. Sayang yung mga isda ko, 24 silang maliliit Namatay na. Ito pa. Yan. Yan na. Tadaan. Yan. Ito yung mga Malamig isda dito ko. sa loob. Di ba? Malamig dito sa loob. Nanganak sila, ganyan din ang itsura. Pero maliliit, tapos namatay naman nung dinala ko na doon. Yan. Ito ang aming bahay. Ganda. Ito, tinan mo ito, Nara. Nara to? Wala itong duktong. Buo? Buo. 1992 ko pa ito binili. Alam mo, 8,500 lang. Pero ngayon 60,000 na raw. 60,000 na raw. Ang ganda pati yung detalye Walang duksong. Tinan mo itong mga step-step. Puro Nara yan. Nara to. Ngayon wala ka nang mabiling Nara. Kahit itong mga pinto. May mga ganun kayo, mamo? Itong mga pinto, tinan mo, buo yan. Talaga? Nara din yan. Nara din naman ito. Hindi ko nilalagyan ng mga ganun-ganun kasi mahirap linisin. Buo to. Ganito na. Buo din ito. Lahat ng ano ko lahat ng pintuan ko Nara. Kahit hanggang doon sa... Ayun, ang ganda pakita mo yung... Tignan mo kitchen lang to Pero daig pa ang main door. Punta na sa men's room yan. Pasyal ka ulit dito, pupunta ka ng Banawe. Di ba ma'am, 72 ka na? Di na-enjoy nyo na yung buhay nyo. Hanggang ngayon, enjoy nyo pa rin. Oo naman. Kasi sa akin naman you should be contented and happy in whatever situation you are. Nung bata ako, alam mo ba,
mahirap kami. Kasi yung tatay ko ay magsasaka. Tapos alam mo, nag-aral ako mag-isa. Ayaw akong pag-aralin kasi yung mga kapatid ko ng lalaki siyang mag-aaral dahil daw sila daw yung breadwinner. O di, ako nag-aral mag-isa. Nung nag-graduate ako, nag-alaga ako ng baboy. Tapos binenta ko yung baboy ko, yun muna ang aking pinang-tuition. Di ba, ang tuition sa UP noon 80 lang. Tapos yung mga laboratory 10 pesos, 15 pesos. Tapos ginalingan ko. Di nakaroon ako ng scholarship. O di may 70, libre na aking tuition, may 75 per month akong allowance. Tapos hindi naman nagkakasya yung 75. Nung ako third year na, nakahanap ako ng ibang scholarship. Sa BAI, 250 na yung allowance. Tapos yung enrollment, 300 na. Tapos may book allowance ako na 275. Tapos 250 yung ano. Naku, the condition is I have to resign from my undergraduate fellow before ako mag-test doon sa BIA scholarship. Naku, the decision is, paano pag hindi ako pumasa? At ako nag-resign na sa aking undergraduate fellow. Di sana ako kukuha ng pera, di ba? Tapos naku, dasal ako ng dasal. Diyos ko, anong gagawin ko? Tapos umuwi pa ako sa Chaong. Kinausap ko yung ate ko, yung nandun, yung may picture. Tapos sabi niya you have to take the risk. Kung hindi ka mag-take ng risk, hindi ka talaga walo kaming kukunin. Pagpasok ko dun sa examination room, ipuno. Ay, Diyos ko, kinabahan ako na kinabahan. Ay, naku, hindi na yata ako makakapunta. Hindi na yata ako makakapunta dito. Medyo na late pa ako, di ba? Tapos noong ano na yung result naku, kabadong-kabado, awa ng Diyos, nakuha naman ako. Wow. Diba? O di nagkaroon ako ng 250 allowance. Ano yun, pupunta kami sa admin, doon sa cash division. Para kami, merong malaking ganyan, parang payroll din ng mga empleyado. Doon din kami o di ba? Kasi nung nag-graduate ako, double congratulation ako kasi I congratulated myself kasi ako nakatapos on my own. Ako'y bobo sa math. pag ako'y naka-4 doon, kailangan kasi wala kang 4, tsaka mag-average ka ng 2 or above. Ngayon, pag ako'y naka-4 doon sa lintik na mga math na yan, may physics, may statistics, meron pa yung calculus, ano ba yun? Yung math 52 na integral calculus, differential, saka integral calculus, lintik na hindi ako matuto nun. Pagka ni-explain na intindihan ko, pag nag-exam hindi ko naman makagawa. Ni-equation nga, di ako makagawa Sabi ko, ano ba yan? Magkakaklase naman po tayo sa math. Ikaw ba? Magaling ka Alam ko lang math, business math. Alam mo ba yun, nag-exam kami. Ang sabi ganito, may ball of ice daw, binigay yung kung nasaan siya, yung height niya. Tapos siya'y nahuhulog. Habang siya'y nahuhulog, siya'y natutunaw. Tapos tinatanong kung gano'n siya kalaki pag nasa niya. Sorry po ko. Lintik na yelo ka, matunaw kang lahat. Hindi ko maintindihan kung nahuhulog, natutunaw. Dito sa kaliwa. Tapos sabi, naku, matunaw ka ba lahat? Hindi akong pakalam sa yelo ka na, sa yelo na yan. Ano naging grade mo sa math, ma'am? Di 4. Di natanggal yung scholarship mo. Oo, nag-renew ako nag-exam ako, di ba? Mayroong removal. Di naka-tres naman ako. Pero hindi na rin ako pwede. Mag-work student ako. Alam mo kung magkano bayad? Piso isang oras. Mag-work ako ng kanan. Alam mo yun, mag-work ka ng 100 hours per month. Tapos, ang bayad sa iyo 100 pesos. Iniisip ko ngayon how did I survive? Diba? Parang, pero masipag ako. Kahit hindi ko trabaho, basta nandun ako sa laboratory, ang lawak-lawak ng laboratory, no? Kahit na hindi yun sa boss ko nakalat, kiniligpit ko kasi gusto ko lagi maligpit lahat. Diligpit ako naligpit. Di gustong-gusto ako ng mga nagtatrabaho doon ng mga profesor. Pagka sila'y utusan nila akong punta sa D3, bibili ng ice cream, bibili ng gatas, ganyan. Tapos pag sila'y nagmerienda, minsan nga ang dami kong merienda kasi ang daming boss doon. Yung isa, ang ganda ng merienda, sasama niya ako. Yung isa, magdala ng merienda, sasama niya ako. Pagdating ng meriendahan, ang dami kong naipong merienda. Sabi ko, lahat sila nagdala ng merienda para sa akin. Di ba? Sabi ko, talagang kailangan lang na ikaw ay masipag at ikaw ay marunong makasama. Yes. So,
Pagka ganyan, talagang, ibig sabihin, kumbaga, kailangan talagang masikap ka. That is the key to success. Hard work and perseverance. Di ba? Huwag kayo patunga-tunga nga, wala akong nangyayari sa buhay. The same doon sa negosyo nyo, sa kabuhayan nyo. Hard work and perseverance din. Oo, talaga. Kikita mo yung itsura nila nung una, naku, parang surrender ka na. So pwedeng yumaman Pwede na sa rito. farming, ma'am. Pwedeng yumaman sa farming. Oo, pwede. Pwede yung sa farming. Kung lalo na kung walang mga bagyo, walang mga... Nung una kasi hindi masyado nagbabaho bagyo, ewan ko ba. Tapos ang mga setback mo dyan talaga weather. There was a time na namumulaklak sila. Summer yun March, ganon. Ulan, ng ulan, ng ulan, ng ulan. Yung mga petals na puti, Laglag lahat. nasoak ng tubig. Natunaw. Sa halip na mag-petal fall ng silang, yung mga kasinlaki ng munggo na bunga, sumamang nahulog. Ay, di ba? Diyos ko. Dire-diretso lang. Tapos nahulog na. O di kaunti ng may natira rin naman, may kaunti ng hinarvest namin. Tapos alam mo nung una, walang kalsada, no? Walang kalsada huntang Malabing. Sabi ng mga kaibigan namin, huwag kang mag-full blast sa Malabing kasi wala namang kalsada. Sabi ng asawa ko, kung hindi kayo magsisikap sa Malabing at hindi kami magtatanim ng marami at milyon ang halaga ng aming produkto, hindi talaga kayo magkakaroon ng kalsada. Kung marami kaming products, siyempre makukumbinsi namin yung gobyerno na bigyan kami ng kalsada. O di, talagang... Bakit ba kailangan mong kumbinsihin muna yung gobyerno, no, bago ka tulungan? Ayun na nga, dapat pero ngayon ganun ang trend. You should have the product to transport para bigyan ka ng farm to market road. Kung hindi, si Congressman naman kaibigan namin, di siya sabi niya lagi sinasabi ng asawa ko na kailangan bigyan mo kami ng kalsada. Sabi niya, magbigay ka ng mga citrus mo na pang-regalo ko doon sa Congress. Diyos ko. Ano? Oo, maglalabi. Sabi nga niya ang tingin sa akin ng mga kasama ko doon, ako yung citrus. Tuwi daw siya. Mga kapwa niya, congressman. Tuwi daw siya nakakita. Ito yung message niya ay, andito, nasaan ang citrus? Ganyan. Tapos alam mo si Madam Ruth, yung kanyang asawa, di siya ang presidente ng mga wife. Oo, mga asawa ng mga congressman. Oo. Alam mo yon, niregaluhan niya si Cynthia Villar ng mga novels. Sabi niya, ano bang ireregalo ko doon ay yaman-yaman naman nila. Oo. Sabi, niregaluhan niya ng mga novel, oranges. Tapos tatawag pa raw. Saan ka naman kumuha ng mga oranges niya? Sarap-sarap naman. Tapos ang masama nun, magdala ka ulit. Aray. Sabi nila Hindi natin matitikman yung novel na yan. wala pang hinog. Sabi nila Kahit isa, no? October, Matikman November pa. Pagbalik mo nga punta kang Banawe. Yan, papasok tayo dyan sa may co-op. Malabing Valley. Oo. MPC. Malabing, parang malambing. Malabing Valley. Malabing. Yan. This is our co-op. Alam mo yan, nag-umpisa yan sa dito ka na pumarada para malapit tayong umakyat. Ang tawag doon yung, alam mo yung isang maliit na bahay na nirerentahan lang namin doon sa may malapit kina mama. Tapos mamaya nag-rent na naman sila doon sa may Kayo rin nagpalagay tapos nito? ngayon sarili na itong lupa, tapos sarili na yung mga building. Meron akong mga bisita, sila ay international vlogger. Si Sir Buddy yun, ito yung misis niya. Yan, kasama. Bali, ilan na ang tindahan ninyo? 9 na po, 9 branches. 9 na. Dito. Oo. Isa po sa Quirino and 8 po nandito. Sa Biskaya. Opo. Ito, si Sir Buddy, siya ay Ano po? nag-YouTube. So, tingnan din namin yung mga, sabi ko sa kanila, makita rin nila yung mga kako natin. We have already 9 of these kind of branches. Meron na sa Quirino, and then may sa Bangbang, may sa Bangbang idalawa, no? Sa Elbat, 3 po. 3. Tapos dito, meron din sa Malabing. So, from the very small co-op, ngayon malaki na. So, that is all to the efforts of all the members. Siyempre, cooperative, so we have to cooperate with each other.
So, pumunta muna tayo sa taas and we'll talk to the manager. Ayan, sige po. Hello, good morning. Ito si Morning. manager. Hello, good morning. Oh, meron ditong nakandang si Cruz. Like kayo. Morning. Wow. Kahit saan may display. Pasok. Opo. Si Mr. Daniel Bortong, siya ang general manager ng Co-op. Si Sir Buddy, Hello. nag-YouTube yan, vlogger. International. Upo. Ikaw na. Up all year round ang... Ay, hindi all year round to, no? Hindi all year round, no? Season lang siya, no? Ilang months siya? Ilang Bago months maubos. ang maubos. Merong mga early na nahihinog, minsan nag-uumpisa kami ng June, kung minsan naman August na. Usually July, mga second o third week. Aabot ng Satsuma hanggang September, tapos mag-umpisa na yung Ponkan, mga October, tapos yung mga Navel, saka mga Suha, Lanzones, Mangustin, mga October. Yun. Tapos November, matatapos na, mga second week. Tapos wala na akong sales. Next year Kaya na kahit ulit. next year na ulit, para ikaw ay may deposit at saka ikaw ay may checking account para mabilis gumastos pag may sige. Sulat-sulat lang. Pero mamaya wala ka ng pera. Sige po. Thank you, sir. Ayan. Wala pa. Musta po pasyal nga dito? Umakyat sana kayong malabing, mas maganda. Papakat ko lang. Bukas po kami. Kasi sila, doon sa pinagkukunan natin ng PCM, nag-ano sila doon, nagbibideo sila kay Sheroli. Nabanggit nila yung tayo, so they also become interested to see our place. So, yan, pumunta sila. Yung mga PCM na dinadala natin dito ang dami naman. Sino-sino bumibili? Scattered, di po natin na pero kadalasan Maraming nagsisitros din tapos pati nagugulay. nangugulay meron din. Kasi minsan, mabilis silang makaubos ng isang truckload Tsaka masyadong mahal yung chemicals, Diyos ko. Masyadong mahal. Kahit nga yung tubigan, meron akong biniling Magkano ho ba yung yung isang sako na? Ilang kilo yung isang sako na Greenland? 50. 50. Magkano po yan? 300 pati pamasahe papunta rito. Mura lang. Mura lang. Mura compared to others. Kasi meron nagtinda sa atin na organic na magkano, 1,100. Fake pa. Alam mo yun, hindi ko alam. Hindi na tayo gumamit ulit ng Hindi na sila bumalik Tapos pumunta sila sa akin. Sabi ko, saan ang analysis? Binigay nila sa akin yung analysis. Tapos sabi nila sa akin, 1,100 daw. Pinakita nila yung analysis. Sabi ko, teka muna, yung analysis ng aming organic fertilizer, yung PCM namin, mataas kaysa dito Paano naman bakit naman ito naging 1,100? Tapos, yun. Ewan ko, may mga bumili rin pero ako hindi ako. Yun po yung plan. Minsan kasi kanya-kanyang starte para magpatera kaya sa bibili din kung magpo-auto. Pero hindi na sila umulit. Tsaka yung mga negosyong gano'n, yun yung hindi tawag nito. Parang one time. Hindi sustainable. Nagbalikan. One time. One-time deal. Sabi ko. Tapos pinagmamalaki nila sa akin. Ganyan-ganyan, binibuild up nila yung produkto. Tapos saan na yung analysis, sabi ko. Agriculturist para naharap nila, ma'am. Punta sila sa kotse, kinuha yung analysis, binigay sa akin. Sabi ko, yung analysis ng aming PCMA mas mataas kaysa dito. How come na your fertilizer is so expensive? Tapos alam mo yun nalutang naman daw sa tubig yun. Kaya nung nilagay ni Nasim yun, bumaha, nadala lahat papunta sa may Napunta sa ibang kalsada. farm. Oo. Pero yun nga, hindi naman na sila nakaulit. Kasi sabihin, kung Hindi mayroon kang effective. produkto, kung maganda yan, tatagal, di ba? Yung bioorganic na Rolly, 2008 pa namin yung pisan yan, hanggang ngayon, ginagamit pa Maraming organic, maraming nagtitinda, maraming klaseng organic fertilizer ang pinapadala. Merong mas mahal, pero walang mas mura, Pero parang mas marami pa rin gumagamit ng fresh Dito. na chicken. Dito.
Especially Kasi ano, ang mga organic kasi, mga organic fertilizer kasi, marami kang pwedeng gawin. Yung mga bulok na dahon, yung mga kung ano, yung mga organic na gagawin. Pero ang pinaka-best ay galing pa rin sa ipot ng manok. Kasi ang manok hindi umiihi. Oo. So ang protein niya kasama doon sa ano, doon sa Sa ipot tsaka niya. highly available kasi. maano sila, truck, ang dami nga ng mais na dinadala doon. So binabaklod namin. Ang daming kapitbahay ni Sir Rolly na malalaking poultry. Hindi lang siya. Dami. Dami. May ginagawa ako nito. Ganito, tanglad, at saka yung yerba buena. Mint. Mint. Ang sarap. Ang ginagawa namin yan ay hindi ko nilalagyan ng isa, basta mint lang. Tanglad. Ay, Yerba hindi buena ko lang. nilalagyan ng tanglad, herbo buena lang. At saka yung ito. mint lang. Alam mo yon pag dinews mo yan, tapos lagyan mo yung herbo buena, Oo. yung mint. Tapos may ice, parang very fresh. Sarap-sarap niya. Pero i-explore ko yung yung Philippine cinnamon. Yung natikman natin sa Masungi, tapos meron pala akong halamang ganon. O di, Teka, nandun ngayon sa... andun sa bahay. Maganda Oo. siya. For So, leaves so magkano Oo. kayang mag-ano ka ng papaano yung mga RR namin, maraming RR Yes, kung saan sa mag-explore ako. kasi hindi namin din maibenta sila sa mga processing kasi pagka binila mo sa mga processing plant na gagawin nilang juice, mas mura na yon. Kaya kung nase-sell namin na as fresh, mas okay pa rin kaysa ano. Pero siguro pag piniga Hello, mo to, Marico. at linagay mo sa freezer, magtatagal, no, sir, no? Sarap din yan. Sarap yan. Ang kagandahan ko sa kanya, ma'am, walang buto. Walang buto. Tsaka juicy na siya. So, siguro masarap ito isama dito. Yeah. Yung thinking also. Try mo na, King. Subukan natin. Ma'am, ilagay natin sa dito. Nilagay mo sa kape? Oo. Ay, hindi. Siya yan. Siya. Ano ba yan? Tsa, kala ko kape. Mayroon lemon tea. Pwede yan. Try mo. Alam mo yung ginagawa na dito, yung hilaw na ganyan? Pag nagiinom mo sila sa Malabing, pang-chaser nila sa Tsuma. Yung San Miguel Gin. Naku, nung panahon ang asawa ko ay napakagaling pang uminom. Mga bisita namin, sige, mag-ano sila ng gin. Tapos yung ganyan, i-slice nila ng ganito. Ipipigan nila doon sa gin. Yan, ang kanilang inumin. Gin, ito, at saka Coke. Ah, may coke pa. Hindi, Masarap. sila ano lang. Gin lang. Please, magandang timpla ka pala, Dada. Oo, pero ngayon hindi na si Daddy masyadong sa ano, masyado sa you can squeeze that on your ano. Pero kailangan may Oo. meron kang knife para ihatin natin. Walang kutsilyo. Mag-wait kayo, sir. Subukan niya. Ay, hindi. Ang dami kay ma'am. Ang dami kay ma'am. Madami doon. Hindi para tayo nagdala para pagkababaon na yun sa 24/7. Siya bunso. Pero graduate na siya ng college, hindi pa. Tapos na lahat. Tapos na lahat. Yun lang naman ang isang malaking ano natin. Yung, alam mo yan, pa ikaw ay may dream, isa-isa, parang paghahagdanan, ano. Yung bagong kasal kami, ang dream lang namin, pag magkaanak kami, sila ay malusog, sila ay matalino. Tapos sila ay nag-aaral, mapag-graduate namin sana sila. Tapos, yun, isa-isa rin. Kuya sir, ilan po anak niya, sir? Tatlo. Mga Mga professional na din po. Maliliit Ano? pa. Bata pa sila, bata pa yung mga yan. Bata pa yung mga anak mo, no? High school pa po yun. High school pa. Kasi kami, ano na itong mga nandito ngayon sila na mga generation na nila. Kami kahit yung mga trade fair, hindi na rin kami nag-a-attend. Tapos yung mga napunta doon na nag-i-interview, yung mga ano, sabi ng mga sanya-sanya tanong, sabi natin, bakit lagi kayong nandito? Munta kayo sa ibang farm. Wala ganun.
parang nililipat na namin sa susunod na generation. Meron na kaming second generation yung anak ko, tapos yung mga anak-anak din ng mga kasabay namin. Sila na ngayon ang sabi namin na, kayo na pag may mga meeting, merong mga seminars, merong mga trade fair, sige, kayo yung magsipunta, hindi na kami kasali. Pupunta kami, titingnan lang, pero yung ikaw mismo ang mag-involve, ay sus, Ginoo, ang hirap na hirap kaya. Alam mo, nag-trade fair kami sa Mega Mall. Sa pit floor pa yun, ha? No. Andar namin i-forward. Ay, di naman makakakayat doon, di ba? Hanap pa kami ng L300, ililipat ang mga sa L300, akit sa taas, magde-decorate ka ng booth. Ay, pagod na ako, di ba? Ngayon, hindi ko na kaya. But it pays naman. Ito yung mga DTI regional fair, no, ma'am? Meron pa sa Alabang, meron pa sa, kung saan. Ako po si Daniel Bartong, bali yung nagmamanage po sa co-op na to sa Malabing Valley MPC. So right now, andito po tayo dito sa main office. Okay. Nandito po yung con natin. So anyway, makita Dito na naman. tayo, ma'am. Sir, dito na tayo mag-start. Okay. So, loans, finance, accounting. So actually po, yung mga staff natin sa accounting, dito po silang side para sa pagko-compute ng mga kailangan, sa documentations. Okay. And so paghihiram naman, dito po sila sa loans. And then sa transaction ng savings and any cash disbursement, dito naman po sa finance. So, ano po ang main na business ng co-op? Teka, ano to? Yung nakita ko. Mga wine din ng... Big Night? Opo. Saan po galing to? Opo. Mga sin-support din natin na... Ayun, sa kwan din. Isang organization sa Malabing Valley. Parang under ng umbrella din ng co-op. Ng co-op. Na po to. Okay, so lending. Paano ba nag-umpisa yung co-op, sir? Actually po, during the start ng pag-introduce ng citrus industry sa Malabing Valley, Ni Sir Pons. ni Sir Pons, Okay. ang isang malaking challenge is that malaki ang gastusin sa pagpuput up ng mga orchard, Okay. mga farm ng citrus. So with that, naisipan nila na mag-put up na lang tayo ng co-op para yung co-op ang magkakaroon ng access sa mga lending at i-relend din sa mga members. Kasi ang hirap mag-individual na mag-apply sa mga bangko. Alam naman natin kung kaano kahigpit. And then, ang nakakabil lang, yung mga at least may alam at may kaya din kung sakali. Pero itong mga small farmers natin, nahihirapan sila. So with that, naki-tie up tayo sa land bank. And then actually may function hall din tayo dito. Dito tayo nakakandak ng mga... Sige, tingnan natin. Dito tayo nakakandak ng mga seminars, meetings. Dito. Ganun. Laki! So usually mga meetings and seminars na lang dito ang ginagawa. Hindi na General Assembly kami, kulang pa ito. Kulang pa to? kinulang. Di ba? Pag General Assembly meeting, kulang pa to. Kulang. Eh, sobrang laki na. Marami pang tao sa baba. Hindi Actually- ma-accommodate dito. Dito nilalagyan ng maraming upuan. Hanggang doon. Actually, ang Hindi pa member kasya. Andun pa sila sa baba. ang member po natin nung ginagawa to is nasa 800. So pinagawa ko na kayang i-accommodate sana ang 1,000. Kaya lang nung natapos na to, mga nasa 1,300 na. So next na assembly, inakit na natin sa Malabing kasi aabot naman na tayo ng 6,000. Doon sa Malabing. Malaki din yung Malabing ko. Kasi ang ano naman doon, malawak ang ground. Oo, yun maganda. Building, pero malawak ang ground. Malawak eh. Yung iba nasa ground. Grabe. Tsaka may psychological impact pala yung pagkakaroon mo din ng medyo malaki-laking building. Yung confidence nila, yung trust nila. Kaya yun ang isang nagpadami ng mga member. Ma'am, dito ka. Ma'am, dito ka para makahawak ka sa... Ma'am, paano makahawak ka doon sa... Ay, dito ka sa kabila. Kaya pa. Hindi pa ako masyadong matanda. Ako pala dapat umawak dito. Ay, hello sir, hello sir. Hello po. From New Besia, napatandin ka sa mga gulay-gulay din. Susod lang pag mga vlog niyo. Eh, sige, sir. Pag-secure lang po kami, sir. At sige, Sofia, kunin mo yung number ni sir. Saan ka Nueva Ecija, sir? Saan ka Nueva Santa Rosa Ecija? po. Santa Rosa. Sila.
Ba't nandito kayo? Supplier dito sa chemical company. Okay. Hello. Gawin lang po, nanood po kami ng vlog niyo. Ma'am, saan ka dito? Sa amin din po. Oh, sige. Follower po. Ganun siya, ma'am. Tapos yung win po na kumita na 1 million. Pinapanood ko po yung mga yan po niya. Kasi farmers din po. Ang nag-e-airing ngayon sila si Rolly, yung supplier ng ng organic fertilizer. Yes sir, opo. Ayan, sila. Dreamland. Hotel po kayo sa Malabing po. Opo. Sir, kunin ni Sofia yung number mo, dalawin kita. Yes sir, opo. Dun sa, Santa Rosa po. Santa Rosa. Sir, let's go. Sige sir. Iwan ko Sir, yung number. thank you ha. Salamat Thank sir, you. salamat Sir, sir. Direct. name mo ulit. Leo sir, Bumang. Sir Leo. From Nevesia po. Apa. Salamat sir. So actually, ang isa pang challenge din nung nag-uumpisa yung citrus industry natin, may mga kakailanganing gamitin sa farm na hindi siya highly Available. available. Kaya nagkaroon kayo kaya ng nag-put up tayo ng farm Agricultural supply. supply. So, generally, pag kailangan sa prutas, at least andito na. Kaya lang, nung nag-put up naman tayo ng mga satellites kasi ang nakita natin na diskarte dito, for example, like for fertilizer, para makabawas ka ng presyo, kailangan kaya mong makakuha ng isang trailer, sabihin natin isang in bulk. Ngayon, pag-iisa lang yung farm supply mo, yung location niya, at kukuha ka ng in bulk, yung inventory turnover niya, matagal. So, kailangan mong mag-put up ng mga satellites mo para pagdating ng 1,000 bags, sabihin natin, within 2 to 3 weeks, Kalat mo lang. nakalat mo lang, natapos, ubus na, kukuha ka ulit. So, yun. So, natuto din tayo na kailangan sa vegetables, nagiging available din yung mga kailangan nila. So, yun talaga yung ng farm supply. So, Okay, anyway, sa banda po sa likod, yun po yung kailangan. Ngayon, pag bulk purchase ka naman, kailangan mo din ang warehouse. So, Oo. Ito, mga warehouse to. Laki na ng co-op nyo. awa ng Diyos, sir. Anong sekreto ng pagpapalaki ng ganitong kalaking co-op? I mean, Grabe ang warehouse, Ella. just maintain integrity and honesty Integrity sa and mga member honesty. mo. Ang kadalasan kasi sa mga co-op, bumabagsak kasi pinapasok ng mga personal interest ng mga officers nila. So actually, nung by the volume ng kinukuha nating mga gamit sa farm, nakita natin na kailangan talaga ang malaking warehouse. Ngayon, kung bakit din nagkaroon ng function hall sa taas, natanong ko sa engineer na nag-design itong building, sabi ko, kasi actually 3-story sana and then warehouse lang. Hindi, 2-story and warehouse lang. Sabi ko, di ba yung warehouse kasing tapat niya ang 2-story? Sabi ng engineer, opo. Ngayon sabi ko, o di gawan na lang natin ng flooring sa taas kasi magkatapat na 2-story, 1-story na. Kasi flooringan na lang natin, gawin nating function hall, kaya biglang nagkaroon ng. So far, naging maganda naman siya. Asan po yung mga Dito po tayo. fertilizer? Yung Actually, organic? ito yung mga inorganic. Nasa likod po yung organic natin. Grabe ang bodega. Actually, kinukulang pa eh. Kinukulang pa, sir. Ubus lang yung mga andito. Kailangan mag-stock ng marami. Ito namang building pala na to, in Ito support naman ng DA. Oh. Actually, this is a PRDP funded. Oh. Ano yan? Doon sila Nagsusort? sort and nagpapak. Sige, puntahan natin mamaya. Actually, yung mga organic kasi natin, medyo, sabihin natin, may amoy talaga. Oo. Kaya nakahiwalay sa likod. Nahakot na nila. Naubos na. Ang meron dyan lang, yung PCM na galing Batangas. Oo. Yung Greenland. Greenland po. Oh. Ang dami sinusort dito. Opo.
mga private traders din kasama natin sa Saan marketing. papunta yan? Usually naman is North, Divisoria? Central and NCR. NCR. Malakas pa rin ang NCR talaga, no? Yan Hindi talaga naman. ang kon kasi siyempre populated area. Doon ang kon ng mga consumption. Okay, so andito yung mga stocks na Greenland. Ang tawag nyo sa kanya ay PCM, PCM. Ang ibig sabihin ng PCM, processed chicken manure. Or ito yung bio-organic. Bioorganic Fertilizer. fertilizer. So ito yung Stock room niya. stock. Nakahiwalay siya. Dito So, sa kab- madami. So ito napupuno to. Actually po, kalilinis lang. Puno-puno, laging puno to. Kasi ang gumagamit dito, mga vegetable growers and citrus growers. Opo. Ma'am, andito yung Greenland. At ito, yung mga maraming bioorganic fertilizer. This is for use mga sa citrus, vegetables, luya. Kahit yung mga nagluluya, no? Sinubukan Yan ang nila yan. yan ginagamit nila. Kasi hindi sila magagamit ng fresh. Kasi mabubulok daw yung luya. O mainit kasi. Habang nagde-decompose kasi yan, yung mga fresh, na masisira muna yung mga roots, yung Oo. root caps. Tapos pagka yun, saka nila sa tubo, mabibulok, saka pa nila absorb. Yan readily available. Readily available. Pag sa fresh kasi po sir, beneficial and unbeneficial organisms andun. Pero dito, Beneficial lang. beneficial yung tinira nila. Wala nang decomposition process. Diretso na. Matagal yun. Readily available. Readily available na. Kaya simula nung nalaman ng asawa ko yan naku, hindi na kami ng problema nung pero mo sumama siya doon sa veterinaryo, yung bang in charge sa mga magnolia contract growing. Mhm. Ay, nakarating sila sa Isabela, kung saan sila pumunta, naghahanap ng tambak ng citrus, Hindi Kaya naman. Hirap kayo mag-market. Saan ba tayo hanap ng Medyo nag-iba talaga ngayong taon. bibili? Kumusta yung sa Divisoria? Lumalakad na ba? Ngayong umaraw, pwede. 1 week kasi na halos inulan ang Maynila eh. Wow. Dami. Sa farmers, hindi sa Pwede bang humiga dito? Magpa-picture na kaiga. Kasi ibabaw ng mga citrus. Elakuanan mo kami ni... Naghanap sa akin ng SS ba naman? Sir. 1,500 kilos. Ma'am, Wala ka ng maraming SS. pa-picture tayo, ma'am. Pakita natin madaming ano. Mini-medium nila yung next size niya. And then, Picture to, yung picture. mga smaller size na naging small siya. Saka hinihiwalay pa nila yung mga mas maliit. Yung mga pero actually, kadalasan itong maliliit, pag Kailan hinog picture, yan ang mas matamis. Ini-screenshot Oo. Picture. Yun. So, ang sizing talaga niya, pag lumabas sa market, small, medium, big, yun yung major na sizing niya. Tsaka hiniwalay na yung maliliit, ginagawang SS, super small. Sino bibili lahat nito? Actually po, may mga biyahero, mga pick-up buyers galing, let's say, Q-Mart, Urdaneta, Tugigaraw, Divisoria, Balintawak. Ang dami rin dito. Video na lang to. Yun na naman. Ang dami. Kasi yung mga store owners kasi meron ng mga directors ng co-op na naghahandle ng marketing nila. Co-op na. Kasi yung iba kasi, yung wala naman silang bahay dito, di ba? Nasa malabing lang bahay nila. So, ilalagay nila sa mga kresitos, dalhin na nila dito, bahala na co-op magbenta. Pero meron din yung mga kagaya nila na nagre-rent ng stall. Tapos Dito. sila din ang Tapos bibili. pupunta sila dito na yung mga ano. buyers. May pwesto rin kayo sa Enbat? O wala. Dito lang. Dito lang sila. Pagdating sa prutas, halos dito din talaga ang prutas. Pagdating naman sa gulay, enbat Enbat talaga. ang gulay. Pero sa ngayon, nagmi-mix na rin ng prutas ang enbat. Marami na rin namimili doon sa iba. Pero ang mga ibang taga-Malabing kasi,
Kasi malabig, tapos pupunta sila sa Bangbang. O kaya pupunta sila dito. Yung road naman kasi paikot na circumferential road na yan eh. Solano, pupunta ka Malabing, iikot ka, Katibo, Bangbang. Pagka wala ng citrus, yung nagkakaubusan ng citrus, alam mo yung mga buyer pupunta sa Malabing. Inaakyat Yung na. nag-aagawan sa citrus, ay pupunta sila sa Malabing at doon na sila nakarga. Diba? Ma'am, walang wax, no? At sila Meron, yung winax meron. nila pero mahina ang pagkakawa. Mahina lang. Yung pa rin ang isa, ay Janelle, yung pala daw citrus na ilalagay sa cold storage. Ibang klaseng wax ang ginagamit, yung ating yung wax nga na po ano. eh. Kaya Yung kailangan pa tayo mag-source out ng wax na yun para sa ating cold storage. Yun po. Sabigan lang ito, no? Apo. Tapos na parang pangarap lang namin, di pinipresent niya yung picture ng drawing ng architect. Ang ganyan-ganyan. Diyos ko, pangarap natin. Tupad naman, di ba? Oo, kasi ano nga yan eh, pag maraming tao ang involved, magsusuportahan ng isa't isa, tapos tutulungan ng gobyerno, tupad yun. Kaya yun din ang isang main purpose ng asawa ko na sabi niya, kailangan tayong mag-establish ng co-op. Kasi tayo makakakuha tayo ng mga government support kapag co-op. Kasi hindi naman binibigay ng mga government agencies ang support sa mga individual eh. Kailangan co-op. Kaya Association. Kailangan lang maayos yung co-op. oo naman. That is one requirement. They should see. Ano yung palagi yan eh? Lagi nang titingnan ng assets ng co-op, ang paano tumatakbo ang co-op, progreso ng co-op. Yan kasi ganon parati ang style ng mga yan before kasuportahan. Pag nakikita nila na you are progressing, aba, nandyan naman sila lahat. Ano? Ang kagandahan ngayon sa Kwan, I think parang, okay, let's say parang nag-start na napansin ko during the time of President Duterte. Pag nakikita nila na maganda yung patakbo sa isang cooperative association na yun, hindi na kailangang magpa-endorse ka, mag-resolution ka. Basta na lang dumadating yung mga support nila. For example, yung mga dinistribute nilang foliar fertilizer, wala naman tayong ka-idea na may darating na gano'n eh. Basta na lang tumawag sila. Bigyan kayo. May ganito kayong litro para sa mga citrus growers nyo. Eh, kinuha natin. Mga green bee. Yun Tapos na. marami pa rin nagbibigay ng mga sakya, tinan mo. Yung mga supplier ng mga chemicals, ng mga spray chemicals, pag nakabili ka ng certain volume, Opo. meron yung requirement na certain volume, then they will Bibigyan give ka. that. Asan na yung bagong pick-up Ito, natin? yung pangatlo po doon. Actually, itong tatlo, bigyan ng mga companies yan. Oh, yan. Tapos siya, binibigyan ng mga, yung isa yata sa Crab King eh, itong Opo. isa, saan galing yan. Tapos yan, nagiging service din ako pagka sila may mga, tapos yung isa daw, mga emergency, pagka may sakit. Pero ngayon hindi na rin masyadong kailangan sa Malabing yan eh, kasi kanya-kanyang sasakyan kung may emergency. Yumaman na ang mga farmer. Pero meron pa rin yung mga iba. Ang problema kasi nilang napansin ko noon, sa paghatid sa ospital, walang problema kasi merong mga ambulans at sasakyan sa atin. Pag pauwi na sila, yun ang problema nila kung susundo sa kanila sa ospital. So sabi ko, itong isa na lang, ganun lang, pang sundo natin sa mga Sir, minister natin. ma'am, isang picture pa tayo sa harapan yung may Malabing malabing co-op doon. Tara, pakita mo to, Ella, yung building na kalaki. Yan pa, tingnan mo, marami pa ito siya. Ay, ba yung kay Raymond? Apa. Maraming farmers yung mga ibang farmers, hindi na sila nagdadala lahat. Itong building naman, to yung ba to, sir? mauubos. mo ba to? Medyo lang Nagulok na iba. bumagal ang bentahan nung maulan kasi 1 week, di ba, inulan sa Maynila. Sa ngayon, as per weather forecast, aayos naman daw. So, medyo Hindi pa lumalakad naman din. masisira to. Hindi pa naman po. Pero yung kailangan mga i-sort sira na na, yan. iso-sort yan, i-repack naman ang mga yan. Ayan o, kailangan ng isort. Grabe, ang dami. Ganda na karami. Ay, marami pa sa iba, marami pa sa iba. Oo. Hindi lang dito. Hanggang sa Bambang. Kapatid namin, marami. Bali sila po yung nila, yung kapatid na Hello. nagbabiyahe dito. Ilan ang hektarya ang sitrusan natin sa Malabing? Mga 600 na po. 600 hectares? Opo.
Marami na. Wow. Eh, Yun ang sino legacy ni sir. Actually Sa po. kanya Yun nag-umpisa talaga. yun. Grabe oh. Kaya nga, alam mo yun, meron yung May sabi, way ba yan na ipiperment para hindi masayang? wala kang Mag- gagawa. Kung meron sanang... Ginagawa nilang wine, kaya lang yung wine, Tingnan mo konti ito. lang ang requirements niya, ang daming Napisot volume. sugar. Oo, Napisot-pisot na. Pero ito ano naman, Maganda pa. pwede pa. ganda pa rin. Kaya kung meron lang sanang magpra-process, kung meron Anyway, sanang time will magpa-process, come why kasi- don't you embark on processing ni Coop? Walang tao. Yung gawing yung mga nakabote-bote na concentrate. Actually po, yung gumawa ng wine na yun, nakikoordinate noon ng DOST, DTI sa atin. Kaya lang sabi ko, sa dami ng kwan ng co-op, I think ibigay natin sa isang association. Doon po napunta sa yung Maloy Ice, kina Ninang Mary. Sila. Ayan, Pero so hindi sila, na sila active ngayon naman. okay naman, kaya lang ang naging system pala, konti lang na prutas, ang daming wine ang maproproduce. Oo. Kasi puro sugar yun eh. Opo. Kasi ano Konting-konti lang. Paglagyan mo ng yeast, Parang flavoring lang dating. Opo. At actually, DTI, DOST, Vinegar, hindi pwede? hindi pa po nasubukan. pwede rin ang biligan. Pero DTI and Ano pa yung DOST, isa na veterinarian siya, kukunin niya lahat yung mga bulok-bulok na yan, pagkatapos lalagyan ng molasses. Oo. Tapos papakain daw sa animal feed. Oo. ganun. Oo. Eh, puro naman sila balak hindi naman nila Hindi naman ginagawa. Ay dito tayo sa may kalsada para makita ng malaki. Ma'am, sa may tayo. kalsada daw. Sir. Thank you. Apo. Saan na tayo, ma'am? sa balay. Balik tayong house. Doon sa pinunta natin kayo ng umaga, Apo. doon natin kakain tanghalian. Doon. Bumahatid ko kayo sa 24/7. Tapos 24/7 na tayo. Kami nga ay nasa taas, may kanal pa dito. Kasi ang citrus, ayaw niya na water logging. Ayaw niya. Kapag ka umulan, dapat yan ma-drain mabilis. Hindi siya ma-waterlog. Kasi pag nag-waterlog, meron kaming area doon sa may bahay na flat. Hindi siya rolling. Yun pag masyadong maraming ulan, naninilaw ang mga dahon. Kaya nilagyan ni daddy ng mga kanal-kanal. Malalalim. Makikita mo yung mga maraming kanal. Kasi kailangan well-drained. Ayaw niya naman. Pero hindi advisable yung malalim. Yung ganon. Alam mo yung citrus plantation sa Australia, para silang mga tubigan. Tapos, ang ganda ng kanilang halayanan. Tapos meron silang kanal, pagitan. Tapos meron mga sarado, gano'n, ang tawag doon, well, gano'n. Tapos, computerized. Merong mga nakatanim na tensiometer. Pag sinabi ng mga tensiometer, tatlong tensiometer, mababaw, malalim, tsaka malalim-lalim. Pag sinabi ng tensiometer na kailangan mo ng tubig, nakakabit sa computer yon, mag-release ng tubig. Tataas yung mga sarado, kasi ganyan yung kanal nila. Tapos may nakahaan, ganyan. Tataas yung mga yun, tapos mabaha. Kasi nakapag-ipagitan lang. Tapos, pagka tama na yung tubig, sarado na. Sabi ko, grabe naman may kanal. Okay, no? Oo. Sabi ko, ganun sana tayo. Dito nga manual. Itasin mo isa-isa, gasan mo isa-isa, iwaksin mo. Ay naku, napakarami handling. Trabaho pala. Trabaho. Ano yan? Ano yan? Soup. Sa Ma'am Jo, halos ang din sa farm. Hindi siya. Kadalasan, siya kasama ni Daddy. Pero ano naman, ang dami-dami inaasikaso. Kung may kakailangan ang cook sa kanya. Tapos buti na hindi na siya ngayon board of regents ng NBHU. Dati nun, parati siya sa NBHU. You slice mo. Gusto ko yung... Patatas mo. Ay, grabe. Yan lang po. Ayan, buti na lang tama si Ella, small. Yung small. Small na yan? Small daw yan. Ready ko yan. Ganun. Sabi namin, Bigyan mo. saka na ulit kami order pag sakaling hindi namin naubos ang small.
Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.